Hello mga kababayan, welcome po sa ating meeting channel ng Inday Sara Survivor. Kumusta po kayo? Ito po ang taga-ulit ng balita. Okay, sa mga nag-aabang nyo kung wala tayong update, upload, sorry. Nag-vacation lang muna tayo sandali, no? Merong nag-aabang. Pero ito nga, babalik na tayo ngayon. So, ang gagawin natin ay balita tayo ulit sa mga nabalita na, pero ulitin lang natin. Baka meron pa dyan hindi nakarinig or hindi nakabalita. So, ito na ang chance niyo. Okay? Pero bago ang lahat, salamat po muna sa nag-like and subscribe sa ating channel. And kapag hindi pa po, pa-share at like. Salamat. Okay. So, umpisahan natin dito kay kay hindi senator, ito guys. So, ito, unahin natin yung kay Congressman Richard Gomez. Sorry. Noon yan. Data na ito. But initially, ang aking impression dito, Mr. Chair, there is a big possibility that during the time of 2008 and between 2008 and 2015, baka hindi intensified ang raid sa case ng mga drugs. Because in 2016, when the President Duterte sat, there was a strict order na magkaroon ng fight against drugs. So na-intensify yung laban sa drugs, kaya maraming nare-report ng mga cases, kaya tumaas. Yan, ito yung sample na explanation dyan sa mga nagsasabi na ng panahon daw ni Tatay Digong, mas dumami daw yung mga kaso. Ganito rin, parang ganito lang yan. Yan, sa bahay nyo, may lamok. O, di ba? Alam nyo naman na mayroong lamok. Kung sabihin ng nanay mo or kapatid mo or sino ba yung mas nakakatanda sa'yo, na sabihin na, o patayin nyo na yung lamok. O di ba? So marami kayong mapatay na lamok kaysa alam mo ng lamok nandyan na sa palibot. O kagaya lang din yung mga pusher, nandyan na yan sa palibot. Pero pag sabi ni Tatay Digong that time na i-intensify, kaya mas dumami. Ganun lang yun. Continue natin. Ito. And that's the reason, if I remember right, Mr. Chair, I don't know if that was during the inaugural SONA ni President Duterte or one of his press conferences. Sinabi niya na the reason na gusto niyang gawin tong fight against drugs is because the Philippines is already becoming a narco state. Or parang sinabi niya, we are already in a state of narcotics. Parang it's something to that effect. That is why na-intensify yung fight against drugs. And that is isusupport na ako yung sinabi ni General Fajardo na during the time na COP siya, hindi ko alam kung LC tayo nun na chairman, talagang yung mga pulis sa laban sa drugs. And siguro that's the reason kung bakit mataas yung reporting ng year 2016, umabot siya ng 4 million. Yes. Yun ang ating pong pag-uusapan sa next hearing, no? Yung sudden jump from 1.8 to 4 million. Ito na naman tong si Dan Fernandez, no? Paepal na naman. Wait ka lang dan after nito ikaw naman. Same time, ano yung policy that was implemented from 2004 to 2008 until 2015? Kasi mababa po siya 6.7 tapos naging 1.7 tapos naging 1.8 lang yung mga drug users. And then suddenly nag-jump. So yun po tayo sa next hearing. Mr. Chair, quick. Okay, Congressman Luis. May I just suggest that whoever conducted this survey, yes, we will hear what parameters they considered in conducting and coming out with those figures. Andito po siya sa PSRSD conducts nationwide household survey. We will be inviting this group. No, under din siya ng dangerous drugs Yung survey na 'yon
i-ano natin, i-confirm natin tong validate natin tong nakita natin report sa kanila. Ako, I was really also, shocked, no? Sabi ko, bakit? From 2004, 6.7 million drug users, biglang bumaba siya, naging 1.7. Mr. Chair, Yes, Congressman Abante. drug users lang ba yan o drug pusher? Drug users. Ito maliwanag, Chairman Abante. The board has already conducted 2 nationwide surveys under the Public Act 9165 in 2004, which resulted with an estimated 6.7 million drug users, and in 2008, an estimated 1.7 million drug users, respectively, at the time those surveys were conducted. So, we need to invite them para malaman natin. Pero hindi pa kasama, Mr. Chair, yung drug Kala ko sabihin niya, invite niya yung 1 point something na mga drug pusher. pushers dyan. Drug users, nakalagay. Drug users lang. Yes. So, para ma-expound natin yung survey na ginawa nila, we'll be inviting them over and bring all those surveys they use para makita natin ano rin ang ginamit nilang parameters, why a sudden drop yung mga millions from 2000 out. Di ba yung Yes, Congressman Soto. Di ba pusher user din? Hindi natin. Natawa siya, di ba? Kung wala na po tayo, Chairman. You know guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ka-plastic ng si Dan Fernandez. Ito Ito. Ito kanina to lahat. Ano yun? Ito mga mark namin. Kasi ano to sir to, sa atin sir to. Yung pagpinipin natin. Okay. So, paano na ito? Turnover na yan. Opo, kayo yan po na sa Kaila para ma-test po yung Okay. So, ngayon, nasa Mayor siya ata dito na time eh. Mayor pa siya. Tingnan mo, ang daming nahuli sa likod. So, unang-una ngayon. meron. Ilang grabe yun. Ano yung una? Ito yung una? Ilang grabe yung una. Pero yung una sir, ano yan tayo? Maligtas na rin, malimang gramo. Tapos, ito yung amo nila. Kinukuha nila. So, ito na yan. Sino siya na pinaka-achieve yan? Pangalan? So, walang pili-pila yan guys, pati babae nung una. Huli talaga. This time, that time, ang presidente pa niyan, si Tatay Digong. Tingnan mo gaano ka-plastic tong taong to. Tagig ka? Tagig. Ito mga to, saan sila? Ha? Ang daming sisira yung mga kabataan ito. Ha? Di ba? Ang daming sisirain ng mga kabataan nito. Oh, sabi mo yan, Dan ha? Pero ngayon, sino pinoprotektahan ninyo? Di ba? Ulitin natin konti. Ulitin natin yung sabi niya. Ang daming sisira yung mga kabataan ito. Ha? Buti alam mo. Eh, kung ito bigyan na lang yung 2 piso, hindi ang daming tao niya. Kaya nga eh. Ang dami nyo sisirain dito. Alam niyo na mga active mga gobyerno dito Escape po natin. Tingnan natin kung ilan yan. Meron pa kung ito. Pinaka-ulo ito. Ilang miligram? 59.89. Almost 60 grams. Magkano yun? 300. Value. Ano street value nun? Bali, 1 gram po, 5,000. So magkano 5,000 times sa 60, 300. 300,000. Sino ba po siya? Lower Biputan. Ito. Lower Biputan. Biputan din, Lower Bikutan din. Ikaw. Merlin. Lower. Dito pa kayo, dito pa kayo mag-aakse. Nililinis namin to eh. Tapos ha? Kaya nga, bakit dito kayo? Eh, alam nyo nang active ang kampanya, di ba? Dapat dito kayo. Ha? Ang dami
masisira yung buhay niya. Ha? Dami-dami sisira yung buhay mo. Kung nalaman pa ng presidente yan, lalo, patay rin. Pag nalaman ba ng presidente yan, lete natin konti ha. Ikaw, driver ng Uber. Sino kumontak sa'yo? Si Ayan ko. Ha? Ayan ko. Ikaw? Mabalik ko po guys sa sama ako. Kayo sa Uber. Basta na po sa pag. So, nung ginawa kayo, naging cellphone ang ginamit? Sa Uber. Uber din po. Ha? Uber din po ako. Eh, wala pong available. Hindi ako pumunta. O sino kumontak sa'yo? Yan. Oh, yeah. Sumagot yan eh. Ano sa aso may parang ka? Sige, di na kayo magpaliwanag sa okay, kasi wala yun. O, di ba? Ang sabi niya? Pag nalaman to ng presidente, dati, puring-puri. Ngayon, wala na. Okay, diretso na tayo dito sa isa, guys. Ito naman, dito ka na naman mamatawa. Again. Talk about the administration senatorial slate is Congressman Toby Tiangco. He is the campaign manager of the Alianza para sa Bagong Pilipinas. Congressman Tiangco, good afternoon to you. Thanks for joining us today. Welcome to the program. Hi, Carmina. So di bali na ang Bagong Pilipinas, yan ang tawag nyo sa inyong mga sarili, no? Alianza para sa Bagong Pilipinas. Yet it's old names and faces. Your reaction to that it might just be a new name, but it's still the old names and old faces that we're seeing here, Congressman. O, di ba? Bagong Pilipinas, pero ang nasa line-up nila, Binay, Soto, Lacson, sino pa ba? Si Budot, diba? Bagong Pilipinas, pero mga old na mga politikong walang nagawa. Taputin nyo natin ha. Tingnan natin yung mukha ng campaign manager nila. Yung track record ang mahalaga. What about Senator What Pia track record Cayetano? pa? Isn't one Cayetano in the Senate enough? But she's just a re-electionist, so naandyan na rin siya, no? Pero ano po ang bago doon? Mukhang lumang politika pa rin, Congressman. How confident are you that they will be able to, put forward a different approach, given that they've been in politics for a long time? It may not be them, it may be their family as well. Kung alam nila na meron palang bagong paraan, bakit hindi pa ginawa dati pa, Congressman? How would you explain Senator Lito Lapid's inclusion in the slate? Marami pong Kung ako dito, yung campaign manager, sabihin ko, magaling yan siya sa panood niyo na ba yung Batang Quiapo, magaling siya doon. Si Lito Lapid, magaling siya doon. I'm sure you're well aware of, the comments and criticisms coming your way. Ano na daw ho ba ang nagawa ni Senator Lito Lapid para sa bayan at bakit? Yun na nga di ba? Magaling siya sa Batang Quiapo. Yun ang sasabihin niya. Pakinggan natin kung anong sabihin niya. Basta kung ako ang campaign manager yan, yun ang sabihin ko. Kinakailangan pa niya ng isang termino under the bagong alyansa or alyansa para sa Bagong Pilipinas slate. I'll join. Walang masagot. Hindi. Alam naman natin guys noon, hindi na natin kailangan pang tapusin yun kasi alam naman natin na bubulahin din tayo. Bubulahan ba tayo? So,
Okay, doon lang guys. So, i-share ko lang yung mga balita na hindi pa natin nabalitaan. Yung iba, na nakapagbalita. And, tawag yan. Eto guys, ito yung shirt natin. And, may Survivor. So, salamat. So, i-announce lang natin yung page. So, kulang na, counting kulang na lang talaga. At matatapos yung page natin at ipamimigay na natin itong shirt na ito. So, yun lang guys. Thank you. At next time, gagawa tayo ulit ng videos na ulitin pa rin natin yung bagay. So, that's all. Bye-bye. Inday Survivor. Ito ang ating channel.